300,000, 320,000, 350,000, 400,000, wow. Hahaha. Ang kita natin ngayong taon sa Ergen Canteen. Panalo na naman, wala nang katulad. Ako na bahala sa KT room mamayang gabi. Boss Kayan, talagang solid ang diskarte nyo. Ang paghatak ng kita. Grabe, walang kapantay. Lin mo, nandito ka nga pala. Lapit ka rito. Sigarilyo to, regalo sa'yo. Boss Kayan, nung nakaraang buwan, kayo po ang nagsabi na may overtime. At sa dulo ng taon, bukod sa besehan na sweldo, ay may karagdagang 8,000 piso bilang pasasalama. Pakitingnan niyo po. Aba, lumalaki na yata ulo mo. Ang mga gamit sa kantiin na to, saang isa ang sayo. Ang chopping board kay Boss Kayan. Ang malalaking kaldero kay Boss Kayan. Isang asistan na chef ka lang, tapos humihingi ka pa ng pera. Hahaha. Nung nakaraang buwan, maghihiwa ako ng gulay para sa 500 tao araw-araw. At naghuhugas ng 8 malalaking kaldero. Ang 8,000 na to ay karapatan ko. Akitingnan mo muna sarili mo. Anong kleseng itsura yan? Isang kusinero ka lang. Sa labas ng site, nagkalat na pwedeng palitan sayo. Kung ayaw mo, marami pa akong makukuha. Hahaha. Ituturo ko sa'yo ang mga patakaran ngayon. Binigyan kita ng 500 dahil naawa lang ako sa'yo. Kung maliit sa'yo, umalis ka na. I-dismiss na siya. Huwag ka nang magreklamo. Hindi naman kami ganun kawalang puso. Yung siyang tricycle na putol ang kadena. At yung mga basket ng taba ng baboy sa sulok na sayang lang sa gas. Na itatapon na sana bilang basura. At yung mga buto-buto na tira-tira. Yan na ang severance pay mo. Lumayas ka na. Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo ring matulad sa kanya at umalis? Anunsyo. Ang bakanteng lote sa labas ng Southgate ay pinapaupahan. 500 kada buwan. Kung interesado, mag-apply sa opisina ng pabrika. Hindi ka pa rin umaalis. Ang baho mo, nakakasuka. Ako ang upa sa loteng iyon sa labas ng Southgate. Nabaliw ka na ba? Hahaha. Walang bubong ang sirang lugar na yan para protektahan ka sa hangin. Anong gagawin mo doon? Kakain ka lang ng lupa doon. Kukunin ko ang 500 pesos. Kukunin ko rin ang sirang sasakyan at mga buto. Mula na yon, wala na kayong pakialam sa akin. Lin mo, ang bakanting lot sa labas ng Southgate na gusto mo. Ang upa ay 500 kada buwan. Ang bayad ay tuwing ika-negatibo 15 ng buwan. Perma at thumb mark. CJ. Lin mo, aalis ka na talaga? Paano ka magnenegosyo sa sirang lugar na yan? Kian Dejyan. Yung mga sirang buto at taba na binigay mo sa kanya. Hindi nga makakagawa ng sabaw kahit pakuluan. Anong silbi niyan? May ambisyon kasi siya, di ba? Gusto niyang maging malaking boss. Dalian mo na yung mga kalat mo. Huwag mong barahan ang daan sa site. Mahirap ito. Itong 2 basket ng tirang buto. Ito na lang ang meron ako. Bukas, dito lang ako asa para sa noodle stall ko. Ang lansa, hindi ito makain. Dadag ka pa ng kahoy. Tingnan mo kung maluluto ba ng husto ang mga buto. Ang lumamlam na tubig na yan, hindi kayang alisin ang lansa. Hating gabi na, anong amoy lansa yan? Iho, anong niluluto mo diyan? Ang lansa sobra. Nagpapainit ako ng taba ng baboy at buto ng baboy. Balak kong gawing rich broth para makabenta ako ng noodles bukas. Pero sobrang lansa talaga. Sino ang pagbebentahan mo niyan? Mga trabahador sa site. Mga taong gumagawa ng mabibigat na trabaho. Gutom sila at maraming pawis. Ano ang kailangan nila? Kailangan nila ng maalat, malangis, at masarap na amoy. Yung lumamlam mong paraan ng pagluluto. Kahit aso hindi kakain yan. Panoorin mo, isang beses ko lang ituturo. Ito ang tinatawag na mabilis. Pagpapainit ng mantika at jurog na boto para sa sabaw. Matatanggal nito ang lansa. Higit pa sa pagtanggal ng lansa. Maaari nitong gawing kamangha-mangha ang basura. Lemam, hindi naman sikreto ang galing sa pagluluto na ito. Pero ang tamang luto, yan ang buhay. Kung matututunan mo yan, sa pagluluto mo sa hinahara, huwag mong sirain ang pangalan nating mga kusinero. Magagawa mo ba? Master Wu, turuan niyo po ako. Sumusumpa ako. Gagamitin ko ang galing nato para kumita ng marangal. Hindi ko po lolokohin ang mga tao. Tanggatong nakahoy. Maraming asin, siguradong may mantika. Ilagay ang pinong buto, takpan ang tubig gamit ang apoy. Idagdag ang kumukulong tubig at sangka. Takpan, hayaan itong kumulo sa mahinang apoy. Huwag buksan hanggang umaga. Tandaan mo, bata, ang tamang luto.
Lin's noodles sa. Ang bango naman nito. May kita na tayo bukas. Ang pagkain ng baboy na to, para ba sa tao? Buong umaga kaming nagtrabaho. Paano kami mabubusog dito? Kung ayaw nyo, umalis kayo. Ito lang ang kantin dito sa construction site. Anong amoy yan? Ang bango. Parang galing sa labas. Sa may bakanteng lot. Tara, tingnan natin. Noodle soup na may buto ng baboy. Isa 0 piso lang bawat mangkok. Maraming hiwa ng kan. Unlimited noodles. Hindi ba yan silin mo? Kahapon lang, sinibak siya ni Zhao. Nandito ka lang pala para lokohin kami. Hoy, anong sangkap ang ginamit mo sa sabaw na yan? Ako mismo ang nagpakulo. Mainit na sabaw ng buto na pinirito at pinakuluan sa malakas na apoy. Pwede bang tikman muna ang sabaw? Sabaw lang. Bigyan mo ako ng isang mangkok. Maaming noodles. Magkano pa ang sabaw na natira sa kaldero? May kalahati pa. Kukunin ko lahat. Unan mo na ngayon. Ako si Foreman Zhao ng Team 3. Ang noodles mo, ang galing. Pagkakain ko, puno ako ng lakas. Ito ang down payment para bukas. Bukas ng tanghali. Dadating ang buong Team 3. Reserve mo na ang pwesto para sa amin. Pre, wag mong ibenta lahat sa kanya. Sa akin na ang sabaw na yan. Isa 0 pesos, tama? Bigyan mo ako ng 2 malalaking mangkok. Bigyan mo ako ng bagong stainless steel food cart. Itong malaking kaldero ng sabaw. Pati na rin ang isa 0 set ng folding tables at upuan. Balutin mo lahat para sa akin. Boss Kian, kumikita talaga ang batang iyon. Nakita ko mismo na kumuha siya ng bagong food cart. At umuwi na may dalang kumpletong set ng mesa at upuan. Si Foreman Zhao ng Team 3 ay nagbigay agad ng down payment. Makapal na tumpok ng pera. Nabawasan ng kalahati ang benta natin sa tanghali. Hindi lang kalahati, yung mga matatandang trabahador sa Team 1, nag-iingay din nakakain sila sa labas bukas. Isang tumpok lang ng basurang buto. Ano namang masarap na sabaw ang maluluto diyan? Ang lupang iyon sa Southgate ay teritoryo ko. Siya, isang pinatalsik na tagahiwa lang ng gulay. Bakit siya nagtitinda diyan? Bukas ng tanghali, magdala ka ng ilang mabilis kumilos. Tingnan natin kung anong pakulo ang ginagawa niya. Lin mo. Ang lugar na ito sa Southgate ay ang mukha ng Ergen Canteen natin. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magtayo ng kung ano-ano at dumihan ang paligid? Bulag ka ba? Ito ay isang bakanteng lote sa tabi ng kalsada. Paano naging mukha ng construction site yan? Ang pagkain nyo sa kantin ay parang pagkain ng baboy. Pero ang dami nyo namang pakialam. Hoy, Old Zhao, isang trabahador ka lang ng bakal. Huwag kang magpanggap na kung sino. Ito ang patakaran na itinakda ni Boss Kian. Sa loob ng 500 metro, bawal magtinda. Lin, binabalaan kita. Alisin mo agad ang mga sirang mesa mo. Bawal magtinda ng pagkain dito. Wala kang lisensya. Dinudumihan mo ang paligid. Kung hindi ka umalis sa loob ng 5 minuto, babagsakin ko lahat yan. Anong ginagawa nyo? Gusto nyo ng gulo? Marunong ka bang magbasa? Pirmahan ko ang kontrata. Kumuha ako ng permit sa pagtitinda. Ito ang lupa ko, ito ang pwesto ko. Sinong maglakas loob na galawin ang mesa ko? Tawagan ang pulis. Tatawagan ko ang istasyon ng pulis na yon para ayusin to. Niloloko mo ba kami? Dahil lang sa papel na yan, lumalaki na ulo mo. Inaagaw mo ang negosyo ng kantin sa labas ng construction site. Sinisira mo ang negosyo ni Boss Kian. Ngayon, sisirain ko to para makita mo. Zhao Biao, akala mo ba? Pag-ari mo ang construction site ng Ergen. Bakit kayo may dalang pamalo? Ano to, action movie? Manager Liu, hindi niyo po alam na ang ginagamit ng batang yan ay mga lumang buto at used oil. Madaling sumakit ang tiyan ng mga manggagawa kapag kumain sila niyan. Kalokohan. Kahapon lang kumain ako dyan. Malambot ang karne, malinamnam ang sabaw. Nakakapalakas. Samantalang, yang kantin nyo. Isang kaldero ng repolyo na may 2 piaso lang ng kaba. Apos singil nyo, 15 yuan. Makakagawa ba ng trabaho ang mga tao sa pagkain ng ganyang pagkain ng baboy? Ama, sawa na kami. Kian Dajian, makinig ka ng mabuti. Ikaw ang contractor ng kantin. Pero hindi ibig sabihin na bawal magbenta ng pagkain sa labas. Para makagawa ng magandang bahay,
Kailangan busog at malakas ang mga manggagawa. Ito ay normal na kompetisyon sa merkado. Kung ang mga tauhan mo ay magtatangkang manggulo at manira ulit sa labas, at makakaapekto sa pagkain ng mga manggagawa, bukas ipapatigil ko ang kontrata mo at kayong lahat, si Sante. Tama po si Manager Liu, hindi po marunong ang mga tauhan ko. Babalik ako, ayusin ko sila. Zhao Biao, bilisan mo at bumalik ka sa akin. Ang galing ng luto mo, Lin mo. Pabili ng 2 bowl ng bone broth noodles. Dagdagan ng sabaw. Opo, Manager Lee. Libre na ang bowl na to. Iba yan, babayaran ko pa rin. Lumalaki na yata ang loob mo, Lin mo. Ginagamit mo si Manager Liu para pilitin ako, di ba? Boss Kean, makanya-kanya tayo ng landas. Kakayahan ko lang to para kumita. Hindi naman kita ginulo. Tama, hindi naman. Pero ang negosyo mo, hinihigop mo na ang kita ko. Sa lugar na to, walang nakikipag-away sa akin. Ang piraso ni Kuyan Dajian. Akala mo ba malakas ka na? Akala mo ba tatagal ang pwesto mo? Nagbukas ka na ng tindahan. Hindi ako alis. Kung may plano ka, sa akin mo ediretso. Sige, may tapang ka. Ang sikat ng noodles mo, dahil lang sa ilang buto at taba ng baboy ang sabaw mo, di ba? Hintayin mo. Isang simpleng taga-sayur lang. Nag-aakalabang kaya mo akong pabayaan. Boss ko yan. Ipagawa kay Brother Housie ang pag-aayos sa kanya. Amy, walang kwenta ang pagpalo lang sa kanya. Ipinagkakait ni Manager Liu na gagamitan natin ng dahas. Talong tayo sa laro. Sa negosyo ng pagkain, pinakamabigat na problema ay ang kakulangan ng suple. Hello, Kuya Zhang. Si Kian Dejian to. May pabor lang sana ako sa'yo. Tungkol sa South City Agricultural Market doon, magpababa ka lang ng utos. Mang Lee, gaya ng dati. 50 kilo ng taba ng baboy, 30 kilo ng buto-buto, at 20 kilo pa ng liempo. Yung Lin mo, wala nang supli ngayon. Naubos na ang taba ng baboy at buto-buto. Hindi yan paninda. Iba na ang nagpareserba niyan. Tito Zhang, gusto ko ng 20 kilong taba, 30 kilong buto-buto, 30 kilong buto-buto. Hindi benta. Hindi benta. Hindi ako nagkukulang sa pera. Hindi ito tungkol sa pera. Lin mo, may inaway ka. Nag-utos si Kian Dajian. Sinumang magbenta sa iyo ng isang buto o taba. Simula ngayon, yung daan-daang kilo ng order sa kantin ng Ergen Construction Site araw-araw, wala na silang makukuha. Lin mo, maliliit lang ang negosyo namin. Hindi namin kayang kalabanin ang malaking taong yan. O, hindi ba si Boss Lin yan? Ang aga-aga mo naman para bumili ng stock. Bakit? Walang laman ang cart mo. Nabalitaan ko, mahirap daw ang panahon ngayon. Mas mahirap pa raw bilhin ang buto at lamang loob kaysa ginto. Kayang protektahan ka ni Manager Liu para hindi masira ang tindahan mo. Pero kaya ba niyang kontrolin ang lahat ng bagay? Wala kang pakialam kung kanino ako makikipagnegosyo. Kung wala kang murang buto, aano ka magluluto ng sabaw ng buto? Gagamit ka lang ng tubig gripo para sa pansit. Lin mo, kung makakapagluto ka ng isang mangkok ng pansit ngayong tanghali, puputulin ko ang ulo ko at gagawin mong arinola. Natulala ang bata. Tio Wu, hinarang ni Kian Dajian ang supply ko. Ayaw na akong bentahan ng lahat ng palengke sa paligid. Kaya, handa ka nang umuwi ng luhaan at magsara? O balak mong pumunta sa palengke na ilang kilometro ang layo? At magmakaawa sa bawat tindahan? Bibili ka ng mga tira-tirang basura sa retail price. Mula sa mga middleman, kailangan kong makahanap ng paraan para makapagtinda. Ang isip mo ay isip pa rin ng isang tagahiwa ng gulay. Naglagay ka lang ng maliit na pwesto at nagbenta ng 2 mangkok ng panse. Akala mo na nagtatayo ka na ng negosyo sa pagkain? Ang puso ng negosyo sa pagkain ay hindi ang sabaw sa kaldero, kundi ang supply chain sa labas ng kaldero. Ang buhay mo ay nasa kamay ng mga middleman at lokal na buwaya. Kahit gaano ka kagaling, isa ka pa ring mataas na uri ng empleyado. Tio Wu, bigyan niyo po ako ng direksyon. Upa ka ng microvan na may likurang kahon. Mas malaki, mas maganda. Mamayang 11 ng gabi. Samahan mo ako sa isang lugar. Ito ang pinagmulan ng Kan. Ito ang pinagmulan. Lahat ng palengke, malalaking restaurant, at kontratista sa syudad. Dito nang gagaling ang kanilang mga supply. Kapag hawak mo ito, ang network ni Kian Dajian, di ka napapaka-importante dito, para kang hangin.
Pag sinabi kong wala, ibig sabihin, wala talaga. Ang labo naman ng presyo mo. Akala mo ba ako charity? Umalis ka diyan. Kung konti lang bibiliin, sa lobby ka na lang sa baba. Yung sa itaas, para sa malalaking kontrata lang. Hanap ka ng iba. Wang Hai, noong nasa kusina ka pa, di mo pa na kaya maputol ng pantay ang sibuyas. Ngayon, naging malaking boss ka na. Tumaas na rin ang yabang mo, ah. Master Wu, ikaw po yun. Sangda ko kayo ng galing mga nagdaang taon. Ilang beses pa akong nagpadala ng tao para hanapin kayo, pero di ninyo nakita. Ito ang batang kinilala ko. May galing siya. Kailangan niya na yon ng mga 10 kilo ng buto araw-araw. Kasama ang mga ilang kilo ng taba. At tataas pa ang kailangan niya sa darating na panahon. May mayabang sa palengke sa timog na pinipigilan ang supply niya. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sa lugar nating to, may nag-artista pa na pipigilin sa supply ng tao ni Master Wu. Parang di pa nalalamay sa daga. Kung dinala ka ni Master Wu dito, ibig sabihin, pamilya ka na namin. Emye, yung si Kian Dajian sa timog, di siya kayang tumabi ng sapatos ko dito. Mula ngayon, ang supply mo, lin mo. Diretso mula sa Hongda Distribution Center. Walang gitnang tao, walang dagdag na presyo. Diretso sa pinakamababang presyo ng pabrika. Araw-araw, madaling araw. Papadalhan kita ng sarili kong refrigerated truck sa stand mo. Kahit gaano karami ang gusto mo, meron. Walang halong kahit isang bulok na buto. Siguradong tapos na ang batang yan. Silin mo ngayon. Narinig ko, kaninang umaga, wala siyang nabiling kahit isang hibla ng buhok ng baboy sa palengke. Ang lupang walang laman sa labas ng Southgate. Ngayon siguro, wala nang kahit isang langaw doon. Ang mga kabataan, hindi alam ang kanilang lugar. Ang mga manggagawang nawala nitong mga nakaang araw. Ngayon, hindi ba't babalik sila ng masunurin sa kantina ko? Kakain ng simpleng repolyo. Tara, tingnan natin sa labas ng bintana ang kaguluhan. Utsa, anong amoy yan? Bakit ang tapang? Braised pork rice. 15 bawat isa. Malalaking hiwa ng baboy na may bala. Sabaw na ibinuhos sa kanin. Kung kulang ang kanin, magdagdag lang. Bigyan mo ako ng isang braised pork rice. At dagdagan ng isang mangkok ng sabaw ng buto. Gusto ko rin. Bigyan mo ako. Isang malaking kutsara ng sarsa ng karne. Hindi ito possible. Saan niya nakuha ang karne? Sa palengke ng South City, walang sinuman ang maglalakas loob na magbenta sa kanya. Hindi na ito simpleng pagnanakaw ng negosyo. Ito ay paghuhukay sa ugat ng negosyo ko, ni Kian Dajian. 10,000 kita araw-araw. Ganito lang kadali. Dumiretso sa bulsa ng batang ito. Ang mga manggagawang nabighani, hindi na kailanman kakain ng isang subo ng repolyo sa kantina. Boss Kian, ano na ngayon? Manager Liu, kung makita ni Manager Liu na wala ni isang tao sa kantin natin, siguro, bukas, pwede na niyang unilateral na kanselahin ang kontrata. Kung hindi pwede sa diretsong paraan, sa patago na lang, putulin ang supli niya. Kung hindi ko maputol ang supli niya, sisirain ko ang pinakabuhay niya. Lagyan ng kung ano-ano ang masarap niyang sabaw. Maghanap ka ng ilang tao. Mamayang hating gabi, lagyan ng kung ano-ano ang masarap niyang sabaw. Bilisan nyo, huwag kayong gumawa ng ingay. Kuya Biao, gagawin ba talaga natin yan? Masama yan, tigilan mo ang kadaldalan mo. Sabi ni Boss Kian, bibigyan ka ng 2,000 yuan na bonus pagkatapos. Kung gusto mo ng pera, bilisan mo ang trabaho. Dalawang large bone noodle, gaya ng dati. Boss, red braised pork. Dagdagan mong sarsa. Buong umaga akong nagbubuhat ng semento. Gutom na ako. Side, dalawang red braised pork rice.
Tigil. Huwag kayong kumain. Ikaw ba silin mo? Nakakuha kami ng ulat mula sa isang mamamayan at nagbigay pa ng detalyadong ebidensya ng litrato. Inirereklamo ka na basta-basta kang nagtatapon ng basura dito sa stall mo. Nilalason ang kapaligiran. Ang mas malala pa, inirereklamo ka na gumagamit ng nakalalasong ginamit ng mantika mula sa hindi malinaw na pinagmulan bilang mantika sa pagluluto. Ano? Ginamit ng mantika? Impossible. Ang bango ng sabaw na to. Paano naman magiging ginamit ng mantika? Hindi natin masabi. Ngayon, ang mga manlolokong negosyanteng yan, para lang kumita. Anumang bagay gagawin. Kasama, malinis ang mantika ko. Walang problema sa kalinisan. Kung may reklamo kayo, pwede kayong mag-imbestiga ayon sa batas. Hindi mo na kami kailangang turuan sa trabaho namin. Isil ang buong lugar. Lahat umatras. Tignan mo, tignan mo. Ito ang tinatawag na mabilis na aksyon. Ang dating mayabang na Boss Lin kahapon, ngayon mapupunta sa kulungan. Boss Kayan, ang galing ng plano mo. Ako ang nagpadala ng mga litrato sa hotline ng reklamo kagabi. May ebidensya ang larawan. Ngayon, ang ilang departamento ay magsasagawa ng pinagsamang pagpapatupad ng batas. Ang 2 balde ng ginamit ng mantika, nandoon lang sa shed niya, nahuli sa akto. Kahit pa 8 bibig ang meron siya, hindi niya maipapaliwanag. Sinisira niya ang negosyo ko. Ako, hahayaan ko siyang hindi na makapagbayad ng pagkain niya sa kulungan. May kahina-hinalang bagay dito. Kumuha agad ng sample. Agad na suriin ang freshness index ng mantika at magsagawa ng rapid skinning para sa aflatoxin dito mismo. Umiitim. Kapag umitim lang ang test strip, makukulong siya ng 3 taon. Ulat, hindi ito sumusunod sa pamantayan para sa pagkain. Pinaghalong lumang mantika na mababa ang kalidad. Pero Ano? hindi ito gutter oil na gawa sa lumang mantika na pangpagkain. Mas mukha itong pinaghalong lumang langis ng makina at industrial asphalt residue. Ang ganitong bagay, kahit tanga, hindi gagamitin sa pagluluto. Kapag nilagay sa kawali, usbong agad ang itim na uso. At ang amoy ay sobrang baho. Hindi ito may tatago. Delikado pa rin yan. Bakit narito ang barils ng lumang mantika na ito? Sa iyong operating area, paano mo ipapaliwanag? Sir, pakisuri muna ang mantika sa aking kawali. Halos zero ang kabuwang bilang ng bakterya sa cutting board. Ang mga kutsilyo ay sumusunod sa medical grade hygiene standards. Ang peroxide value ng mantika sa kawali ay napakababa. Ang acid value ay ganap na normal. Ito ay purong mantika na gawa sa taba ng baboy. Hindi ito pinaghalong lumang mantika na mababa ang kalidad. Hindi lang yan. Sinuri ko rin ang storage area niya kanina. Lahat ng hilaw at lutong karn ay nakahiwalay at nakakandado. Kahit ang specifications ng Dusne ay mas mataas pa kaysa sa karaniwang malalaking restaurant. Ang taas ng standard ng kalinisan dito, pwede nang mag-cater sa mga meeting ng syudad. Hindi ba sabi mo may litrato ka? Ito ba ang tinatawag mong masamang kapaligiran? Sa litrato, may basura at tirang pagkain sa sahig. Ano ang tungkol sa mga litrato ng basurang langis at basura? Kasama, kamakailan lang ay may umasinta sa akin. Para makaiwas sa pagnanakaw, napakabit ako ng CCTV. Ito ang footage kagabi. Ito ay sadyang paninira at panloloko. Ang ganitong masamang gawain ay labag sa batas. Boss Kayan. May CCTV ang batang yan. Bilisan mo, umalis na tayo. Teka, siya ang namuno sa pagsira ng aking tindahan. Siya rin ang nakasuot ng damit sa litrato. Ang taong nasa CCTV ay si Zhao Biao, ang supervisor ng Erjian Canteen. Ikaw ay pinaghihinalaang gumawa ng peking ebidensya. Sumama ka sa amin. Hindi ako. Kasama, opisyal. Hindi ako nagtapon ng used cooking oil.
2 barils lang, yan ang basurang langis ng makina. Supervisor Zhao, ang basurang langis ng makina na dumumi sa food preparation area. Parehong masama ang kalikasan ng krimen. Boss Kayan, iligtas mo ako. Ikaw ang nagsabi sa akin. Manahimik ka. Huwag mo akong isali sa mga kalokohan mo. Ikaw ang may-ari ng kantin ng construction site na ito, tama ba? Kanina, pagdating namin, nakatanggap kami ng utos mula sa City Bureau. Dahil ang reklamo ay tungkol sa kaligtasan ng pagkain sa lugar na ito, kailangan nating suriin ang lahat. Puntahan natin ang kusina sa likod ng inyong kantina. Nakita namin ang maraming karne na walang selyo ng inspeksyon. Ang ilan ay itim na at sira na. Sa ilalim ng chopping board, may 2 malaking timba. Naglalaman ito ng industrial hydrogen peroxide para hugasan ang sirang karne. Sa bodega, nakatambak ang 12 ng kahon ng ham na expired na ng kalahating taon. At mga pampalasa na mababa ang kalidad. Kian Dajian, hayop ka. Inapakain mo ng lason ang mga manggagawa ko. Gusto mo ba kaming patayin? Ang buong project department. Kuhanan ng litrato ang lahat para sa ebidensya. Iseal ang freezer. Maglabas ng notice of closure sa lugar. Sarado para sa pagsasaayos. Hintayin ang investigasyon ng City Bureau. Lin mo, dati ay bulag ako. Simula ngayon, malaya kang magtinda sa labas. Kung sino man ang mga has na manghimasok, sabihin mo sa kanilang ako ang hanapin. Manager Lee. Kumain ka habang mainit pa. 2 ulam na karne, 1 gulay, 15. Matapos isara ang kantina ni Kian Dajian, ang bakanteng lot sa labas ng Southgate ay tuluyang naging opisyal na kantina ng Ergen Construction Site. Sa loob ng wala pang 1 buwan, ang Lin's food cart ni Lin Mo ay naging 3 mula sa 1. Kumuha siya ng 5 mabilis kumilos na katulong. Braised pork, bone noodle soup, at braised pork belly. Bawat subo ay puno ng mantika at asin. Talagang dekalidad na paninda. Ang kita ay lumampas sa 10,000 araw-araw. Isang hapon sa Taglagas. May lamig sa hangin. Isang itim na Mercedes-Benz class na sedan ang tahimik na huminto sa labas ng bakanteng lote. Ang pangalan ni Lin Mo ay kumalat na parang may pakpak. Sa buong construction circle ng syudad, bumukas ang pinto ng cots. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling costume na suit at makintab na sapatos ang bumaba. Isang order ng braised pork rice. Dagdagan ng 1 nilagang itlog. Hindi take out, dito ko kakainin. Sukli mo ay 85. Ang karne ay dekalidad. Sariwang baboy. Ang pagluto ay perpekto. May caramelization. At ang mga pampalasa ay selyado. Ang sabaw ay gawa sa pinakamagandang buto. Ang galing ng pagluluto na ito. Kayang makipagsabayan sa mga head chef ng 5-star hotel. Boss Lin, ako po si Han Sheng, ang General Manager ng Chansheng Catering Group. Sa kasalukuyan, kami ang nagsusupply ng pagkain sa 30 malalaking construction site at 2 industrial park sa syudad. Kami ang gumagawa niyan. Hansheng, kumain ka at magbayad. Wala akong panahon sa ibang negosyo. Hindi ako marunong sa malalaking transaksyon. Boss Lin, diretsahan ka magsalita. Kung gayon, diretsahan ko na rin sasabihin. Ang reputasyon mo, alam na ng lahat ng kontraktor sa South City. Ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para imbitahan kang sumali sa aming grupo na may taunang sahod na 500,000, may sasakyan, at maging head chef. Ang lahat ng recipe mo ay bibilhin ng grupo sa halagang 2 milyong yuan. Jinong Han. Nakakain na ako ng catering mula sa inyong malaking grupo. Bola-bola na gawa sa laman na may alwaymi. Nilaga na gawa sa lumang kan. Kung bibilhin mo ang resep ko, kailangan mo pa rin gumamit ng bulok na kan. Hindi kayang takpan ng sabaw ko ang amoy ng bulok na karne. Ako, si Lin Mo, ay isang simpleng kusinero lang. Pero tinuruan ako ni Master Wu na huwag sirain ang reputasyon ng isang kusinero. Master Wu. Sinong Master Wu? Yung sa Dingfeng Restaurant, 2 taon na ang nakalipas. Boss Lin, pasensya na sa pagiging bastos ko. Boss Lin, pasensya na sa pagiging bastos ko. Kung hindi ka magtatrabaho para sa iba, naisip mo na bang palakihin ang negosyo mo? Paano ko palalakihin? Gaano man kalaki ang food truck na ito? 2,000 order lang ang kaya kong ibenta sa isang araw. Ako ang magbibigay ng puhunan, ng cold chain fleet, at ng lugar. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya at quality control. Magtatayo-tayo ng isang malaking kusina bilang joint venture. Ikaw ang magpapatakbo ng mag-isa, bilang isang kontraktor na makikipagtulungan sa Chansheng Catering Group. Sa 30 construction sites sa buong syudad. Lin's Noodle Soup. Sa 30 construction sites sa buong syudad. Ikaw ang bahala sa 20,000 lunch boxes araw-araw. Hati tayo sa kita. 50 tandang bawas 50. Gawin mo ang iyong dekalidad na fast food. At kukunin ko ang aking market share. Gusto ko ng ganap na kontrol sa kalidad. Anong karne ang gagamitin? Anong mantika ang gagamitin? Ako ang masusunod. Sino ang mga ngahas maglagay ng substandard na sangka? Tapos na ang partnership. Bayaran mo ang penalty. Ikaw magbayad ng penalty. Hahaha, deal. General Lin, kayo na po ang mag-ribbon cutting.
Opisyal nang naglalayag ang catering empire ni Linmo. Isang taon ang lumipas. Malakas ang snow sa gitna ng taglamig. Pumila ng maayos, huwag siksikan. Only rice yan. Pwedeng umulit ng sabaw. Nakatayo si Linmo sa counter isa. Personal na maghain ng pagkain. Ang pangalan ng Lins ay sikat na sa buong syudad. Hindi lang malaki ang serving at nakakabusog. Nagbatupad din si Linmo ng isang patakaran. Lahat ng manggagawang nakakaranas ng hirap sa construction site o may biglaang pangangailangan sa bahay at walang pambili ng pagkain. Basta sabihin lang sa naghahain, makakakuha ng libreng isang serving ng ulam at kanin. Ang haba ng pila ay hindi na makita ang dulo. Isang payat na matandang lalaki na puno ng puting nyebe at puwo-putik ang damit. Nakakuyom ang lig. Nanginginig na nakapila sa dulo ng pila. Hindi siya nakasuot ng safety helmet. Ang kanyang kulay abo at manipis na buhok ay nagyelo dahil sa tubig nyebe. Mahigpit niyang hawak ang lukot na 10 piso. Nakatingin ng diretso sa umuusok na kaldero ng pagkain sa harapan. At tuloy na lumulunok ng laway. Unti-unting gumagalaw ang pila. Sa wakas, turn na niya. Master, isang mangkok ng sabaw ng pansit. Kung may dahon ng gulay kayong bulok-bulok, bigyan niyo ako. Kian Dajian. Siya ang dating boss Kayan na nagmamay-ari ng kantina ng construction site at nagmamaneho ng Benz. Dahil sa eskandalo ng masamang karn, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian at nawala ang kanyang reputasyon. Ngayon, nagbubuhat siya ng brick sa maliliit na construction site para kumita ng pangkain. Nakita rin ni Kian Dajian ang mga matang nasa itaas ng maskara. Napako siya sa kinatatayuan. Ang isa-0 yuan bill ay nadulas mula sa kanyang kamay. Automatikong umatras siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at kahihiyan. Inakala niya natatawanan siya ni Linmo ng malakas. O kaya ay ibubuhos sa kanyang mukha ang mainit na sabaw. Taka ang mga manggagawa sa paligid sa kanya. Ang mga mata ni Linmo ay kalmado na parang tubig kanal. Walang anumang emosyon. Walang panunuya. Walang awa. Yumuko siya. Dinampot ang isa-0 yuan bill at inilagay sa cash box. Pagkatapos, kinuha ni Linmo ang pinakamalaking mangkok at inihulog ang isang dakot ng pansit sa kumukulong tubig. Isang sandok ng masarap na sabaw ang ibinuhos. Heto na ang isa-0 yuan na pansit na may sabaw ng buto. Next. Ang aking food empire ay matibay sa gitna ng yelo at niebe.